Napansin agad ni Zephyr at sinuntok ng malakas ang kahoy. Napansin ito ni Dithi kaya bumaling siya kay Zephyr at nagtanong, siguro alam mo rin na hindi pwedeng gamitin dito ang mga teknik ng Long Fan Fai, tama? Sumagot si Zephyr, akala mo ba ang tanga ko? Sabay na sumugod sina Dithi at Zephyr. Mabilis nilang naiwasan ang mga atake ng golem. Ibinuhos ni na Zephyr at Dithi ang lahat ng kanilang lakas para humanda sa paghataw ng kanilang mga espada. Maganda ang kanilang pagtutulungan kaya mabilis nilang napatumba ang golem. Napatay ang 500 golem. Pahinga ng 15 minuto. Naisip ni Arno, mas magaling sila kaysa sa inaakala ko. Mas mataas ang kalidad ng mga alipin ngayon kaysa dati. Lalo na yung dalawang iyon. Mayroon silang galing at maganda ang kanilang pagtutulungan. Sino kaya ang nakakaalam kung magtatagumpay ang pagsalakay na ito? Habang iniisip ito ni Arno, tumingin siya kay Jeff at Dithi. Nagsalita si Arno, o banal na Arya na makapangyarihan. Agad na nakuha ng mga salitang ito ang atensyon ng lahat. Ngayon, lumapit si Arno sa kanila at ngumiti ng bahagya. Napagaling ko na ng tuluyan ang mga sugatan. Basta't narito ang ating mga doktor, kayang-kaya nating tapusin ang 4 na linggong pagsasanay sa loob lamang ng 2 linggo. Ngayon, magpatuloy na kayo sa pagsasanay. Huling gabi ng pagsasanay. Nag-utos ang commander, tapos na ang pagsasanay. Natutuwa ako na lahat kayo ay nakaligtas ng walang pinsala. Isang mabagsik na libingan ang naghihintay sa inyo bukas. Kumain at magpahinga ng mabuti. Opo, Commander. Si Ithi lang ang nakaupo sa tuktok ng Thor. Biglang may nagsalita, hindi ka ba kakain? Sa buong panahon ng pagsasanay, halos hindi ka kumain. Ngayon ang huling araw kaya masarap ang pagkain. Sabi ni Zephyr. Pero tumanggi pa rin si Dithi. Sapat na ang nakain ko, sagot ni Ithi. Kailangan kong panatilihin ang aking timbang para masiguro ang aking bilis. Nag-isip si Zephyr. Ganon? Ako rin. Kung matatalo ka, ako ang sasalo ng responsibilidad. Habang sinasabi ito ni Zephyr, inilapag niya ang plato ng pagkain. Naiinis si Tefki. Gusto mo bang sumakay sa ulo ko? Umupo si Zephyr at sinabi, huwag kang magmukhang ganyan. Mayroon akong isang bagay na makakatulong sa iyo. Mapapabilis ka nito. Pagkatapos ay naglabas si Zephyr ng isang bote ng alak. Tahimik na tiningnan ni Ithi si Zephyr na nagbubuhos ng alak para sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Ithi at nagtanong, gaano karami ang alam mo tungkol sa akin? Akala ko noong una gusto mo akong patayin para agawin ang aking posisyon. Pero sa buong pagsasanay, hindi mo ako sinubukang patayin. Nagtataka ako kung bakit. Pagkatapos ay naalala ni Ithi ang nakaraan sa pagitan niya at ni Zephyr. Noong panahong iyon, bumulong si Zephyr kay Dithi tungkol sa Blood Tear. Nagulat si Enki. Blood Tear. Ang ninakaw na kayamanan ng aking pamilya. Kaya pala sumunod ako sa Master para mabawi ito at maghiganti sa templo. Ang Master lang ang nakakaalam nun. Nagtanong si Ithi, sabihin mo sa akin. Bakit mo alam ang tungkol sa Blood Tear? Sumagot si Zephyr, sasabihin ko lang kung karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Pagkatapos maalala ito, sinabi ni Ithi, alam mo na ang aking sikreto. Ang susunod mong gagawin ay maaaring takutin ako o gamitin ang mga nalalaman mo para makakuha ng pakinabang sa akin. Pero sa halip, sinabi mo na sasabihin mo lang kung karapat-dapat akong pagkatiwalaan. Kakaiba. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagbago na siya. Noong una gusto niya akong patayin. Siguro nagbunga ang 2 linggong pagtutulungan namin. Sumagot si Zephyr, mali ang tanong mo. Ang dapat mong itanong ay kung nasaan ang Blood Tear at kung sino ang nagtatago nito. Ngayon, sasabihin ko sa iyo. Sa kasalukuyan, ang espada na iyon. Bumulong si Zephyr sa tainga ni Ithi. Nagulat si Enki. Ano? Inihatid ng lalaking may pulang buhok si Ithi sa isang malaking espada na nakakadena at nakasabit sa isang istante. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita kay Ithi. Ito ang pamana ng ating pamilya, ang Baron Chair. Ang demonyong espada, Blood Tear. Ito ang regalo na natanggap ng ating mga ninuno pagkatapos nilang talunin ang mga demonyo sa disyerto.
Sa sandaling ito, nakatayo sa harap ng Bloodtear, nagulat si Tiffy at nakatitig dito ng mabuti. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lalaking may pulang buhok. Pagkatapos nito, inialay ng ating mga ninuno ang espadang ito sa hari. Iginawad ng hari sa ating pamilya ang titulo ng baron at ipinagkatiwala sa atin ang responsibilidad na pangalagaan ang espada sa maraming henerasyon. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa batang lalaki na may pag-asa. Balang araw, ikaw ang magiging baron ng pamilyang Chair. Sa oras na iyon, ang marangal na responsibilidad na ito ay mapupunta sa iyo. Hinaplos niya ang ulo ng batang lalaki na may pag-asa. Kailangan mong maging isang kabalyero para maging karapat-dapat sa espada. Naiintindihan mo ba, Denki? Tuwang-tuwa si Effie nang marinig ang mga salitang puno ng pananampalataya ng kanyang ama. Opo, ama. Umalis din ang dalawa at tumawa si Anderson. Haha. Dapat ang iniwan ko sa iyo ay bahagi ng aking pamumuhunan. Biglang narinig mula sa labas ng palasyo ang isang sigaw, Anderson. Ibalik mo rito ang espada. Sa loob, ang ama ni Griffith pala ang sumisigaw. Galit na galit siya, dinala ko ang lahat ng SV, posisyon, at titulo ng baron bilang collateral. Pero hindi ito kasama ang Bloodtear. Ama, pakiusap, ibalik mo sa akin. Napakagulo ng eksena sa loob. Sinubukan ng lahat ng sundalo na pigilan ang galit ng ama ni Pero si Anderson ay kalmadong nakatayo at pinapanood siya. Nang makita ni Anderson si Leonard na nagwawala, nagsimula siyang humisi at tinanong si Leonard, paano mo nagawang magkagulo sa templo? Huwag kang magkakamali, Leonard. Pagkatapos, sa harap ng galit ni Leonard, kalmado pa rin niyang sinabi, ang Bloodtear ay hindi sa iyo. Ito ay pag-aari ng Baron Chair. Inilagay mo na ang marangal na posisyon bilang collateral, kaya wala ka ng karapatang itago ito. Nang marinig ito ni Leonard, hindi na niya napigilan ang sarili at naglabas ng espadang nakatago sa kanyang baywang. Nagalit siya at nilampasan ang pagpigil ng mga kabalyero at hinataw ang espada sa ulo ni Anderson nang walang pag-aalinlangan. Hayop ka! Napakabilis ng mga pangyayari kaya nakatayo lang siya at hindi nakagalaw. Pero hindi pa naibababa ang espada sa ulo ni Anderson, naputol na ng isang kabalyerong nakatayo sa tabi niya ang braso ni Leonard. Ang isa pa ay sinaksak siya sa tiyan. Si Anderson ay nakangising nakatingin kay Leonard na nasaksak. Nang makita ni Effie ang lahat, natakot siya at sumigaw, Ama! Bumagsak siya sa paanan ni Anderson. Tuwang-tuwa siya. Magpasalamat ka dahil hindi ka pa nasusugatan. Ikaw na isang ordinaryong tao sa templo ng liwanag. Pagkatapos ay yumuko siya at pinugutan si Leonard. Dahil sa ginawa mo, papatayin namin ang anak mo. Umalis na rin ang mga tauhan ni Anderson at iniwan si Leonard na nakahando sa isalupa at si Effie na natataranta. Sumigaw siya, Ama! Isinalaysay ang buong kwento. Nang ikwento ito, galit na sinabi ni Effie, 12 taon na ang nakakaraan, ang pagkalugi ay karaniwan. Sa panahong iyon, ang pamumuhunan sa mga piitan ay tumaas ng husto sa loob lamang ng ilang taon. Ang paglalaan ng pondo sa mga raid team at ang mga karapatan sa pagmimina ay naging uso. Ang presyo ng mga item ay tumaas ng husto. Ang mga benepisyong pang-ekonomiya na naugnay sa mga piitan ay hindi mabilang. May mga pagkakataon na maraming mamumuhunan ang kumita ng malaking kita. Pero ang mga raid team ay nabigo. Ang mga bandido ay bumuo ng mga peking raid team para linlangin ang pera ng mga mamumuhunan. Pagkatapos ng mga hindi inaasahang pangyayari, nagbago ang pamumuhunan. Gumuho ang pamumuhunan sa mga piitan at nagdulot ng krisis sa ekonomiya. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa Templo ng Liwanag. Ang Templo ng Liwanag ay nakakuha ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga item at panloloko sa mga mamumuhunan. Sinubukan nilang kumbinsihin sila na ligtas pa rin ang kanilang pera, kahit na gumuguho na ang pamumuhunan sa mga piitan. Ibinenta nila ang mas maraming junk item hanggat maaari para mabawasan ang pagkalugi at kumita ng mas maraming pera. Pagkatapos ay ikinwento niya ang nangyari sa kanyang ama. Ganon din ang tatay ko, isang mamumuhunan. Humiram siya ng pera mula sa templo para bumili ng mga item na iyon. Sa huli, nabangkarot siya at pinalayas. Lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ng mga klerigo at ang mga namuno sa pangyayaring bumagsak ang pamumuhunan sa mga piitan.
Sa huli, napawalang sala sila kahit nasangkot sila sa pinakamalalang pandaraya sa kasaysayan. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Anderson at ang kanyang ama. Puno siya ng galit. Ang mga taong iyon, lalo na si Anderson Lasker, ang humikayat sa tatay ko. Sinamantala niya ang pagkakaibigan nila para makinabang at pinatay pa siya. Kaya ngayon, nabubuhay ako para maghiganti. Nangako ako na dudurugin ko ang templo ng liwanag. Nang isipin niya ang tungkol sa Blood Deer, galit na galit si Eve. Kahit na kailanganin kong libutin ang mundo, hahanapin ko ang Blood Deer, ang simbolo ng aking pamilya. Ngunit iyon ang iniisip ko hanggang sa marinig ko ang balita. Dito, hindi makapaniwala si Effie at nagalit. Bakit? Bakit nasa Master ang Blood Deer? Nang ikwento ni Zephyr ang lahat, sumagot siya, kamakailan, binanggit ng Master ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Devil King Society, pati na rin ang 12 alagad. Pagkatapos ay nagalit siya at inisip ang mga tao sa sektang iyon. Lumitaw sa isip niya si Anderson. Galit siya. Ang pinuno at kalahati ng mga alagad ay mga klerigo sa Templo ng Liwanag. Nang marinig ito, nagulat si Effie at sumigaw, ano? Sa harap ng sinabi ni Zephyr, nagsimulang mag-isip si Effie. Kung magiging ka ng kamay ka, tutulungan kitang maghiganti. Siguro iyan ang sinabi sa kanya ng Master. Pero nagsinungaling lang siya. Naalala ni Effie ang lahat. Nakita niya sa kanyang isipan na naglalakad sina Effie at Zephyr, kasama ang mga kabalyero at galit na naisip, Master. Tama. Isang anak ng aso. Kung magtatagumpay ang plano, hindi natin mahahawakan ang kanyang buhok. Hindi ko maipaghiganti ang aking pamilya. Umasa na lang tayo sa kayang gawin ni Hela. Galit na naisip ni Effie, linlang na pala tayo sa simula pa lang. Kahit kailan hindi ko mapapagkatiwalaan si Hela at Zephyr. Kung sino man kayo, hindi nyo ako mapapatay. Biglang tumigil si Effie at nag-isip ng malalim. Anong gagawin ko? Sa sandaling ito, nakarating na ang mga kabalyero, kasama sina Diti at Zephyr, sa harap ng libingan. Nang tumayo si Effie sa harap ng libingan, nagising siya mula sa pag-iisip. Ito ang libingan ng bayolenteng prinsesa. Tumitingin din sa libingan ang isa pang tao sa tabi niya. Nagsimulang mag-isip si Effie, kung ikukumpara sa antas na ito, wala ang mga piitan na napuntahan ko na dati. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alala. Parang kumakalat sa buong puso niya ang pakiramdam ng pangamba. Isang matipunong matanda sa tabi ang nagpakita rin ng interes. Talagang karapat-dapat itong subukan. Pagkatapos ay sinugod nila ang pinto papasok. Ito ang isa sa 3 misteryo ng sangkatauhan. Nang makita ito ng mga kabalyero sa labas, nagsimula silang mag-alala at nagkatinginan. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Arno ang grupo ng mga kabalyero papasok sa piitan at ninisyan sila. Siguro nasabi ko na, pero ito ang piitan na ginagalugad ng Templo ng Liwanag sa loob ng 15 taon. Nang marinig ito ng lahat, nagsimula silang magbigay ng mas maraming pansin sa piitan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Arno, nakikita niyo ba ang mga kagamitan sa paglilinis sa lahat ng dako? Ibig sabihin, ang palapag na iyon ay nagalugad na at nalinis na noon pa man. Nagpatuloy siyang magsalita tungkol sa piitan. Ang piitan na ito ay maisyam na palapag sa kabuuan. 2 palapag, 3 palapag, 4 na palapag. Nagpatuloy silang bumaba sa piitan, 5 palapag, 6 na palapag, 7 palapag. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita, sa nakaraang pagsalakay, nagtagumpay kaming makarating sa 7 palapag. Kahit na napatay namin ang halimaw na nagbabantay sa 8 palapag. Nang banggitin ang 8 palapag, lumitaw ang imahe ng mga kabalyero na nakikipaglaban sa maraming halimaw na puno ng takot. Pagkatapos ay nagpatuloy si Arno, pero dahil sa madilim na hangin na tumatagas mula sa ibaba. Lumitaw ang imahe ng mga halimaw na parang mga kalansay. Sinabi ni Arno, kaya nagkaganito ang mga halimaw. Ang mga halimaw na ito ay puno ng kalupitan, ang kanilang katawan ay kalansay, pero ang kanilang mga mata ay may asul na liwanag. Mula sa kanilang malalaking bibig ay lumalabas ang berdeng usok. Sa puntong ito, nasasabik na ang lahat at pumasok sa loob. Sumigaw ang lahat, handa na kaming lumaban. Magtipon ang mga unang hanay. Magtipon ang pangkate. Kinuha rin ng lalaki sa kabilang panig ang kanyang espada at sumigaw, lumaban na tayo.
Kasabay nito, sa Templo ng Liwanag, may dalawang taong nag-uusap. Magalang na yumukod si Lucius. Nagpapasalamat kami sa inyong pagdating. Ang mga mandirigma ay nagsalakay na sa piitan kaya nahihirapan kami. Dahil pinahiram ninyo ang inyong lakas ng proteksyon, hindi namin alam kung paano namin kayo masusuklian. Sumagot si Anderson, walang anuman. Ang pagtulong sa isa't isa ay dapat gawin. Nang umalis si Lucius sa templo para galugarin ang piitan, naroroon sa templo ang mga kabalyerong ipinadala mula sa kabisera. Sumagot si Anderson, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa kanila na ituring nila kami na kanilang mga kamay at paa. Siya si Cardinal Anderson Lasker, isang alagad ng Devil King. Sa sandaling ito, isang halimaw na may bungo na may asul na ilaw ang sumugod. Binuka nito ang malaking bibig at sumugod. Ang eksena ng labanan ay puno ng kaguluhan. Hati ang labanan sa dalawang panig, isang panig ay ang mga halimaw na may bungo, at ang kabilang panig ay ang mga kabalyero. Ang labanan ay pantay at walang umatras. Isa sa kanila ang nawala ng pasensya habang nakikipaglaban. Hindi na ubos ang mga ito. Paano sila dumami ng ganito? Sa kabilang panig, ang matipunong matanda ay masayang sumusugod at tumatawa. Haha! Para sa akin, ehersisyo lang ito pagkatapos kumain. Sa kabilang panig, nagsimulang maghinala ang lalaki. Sinasabi na ang may-ari ng libingang ito ay si Princess Eureka, ang dakilang salamangkero na minsan lang lumabas sa loob ng 1,000 taon. Sa tingin ko, inakit niya ang ilang libong mananampalataya, gamit ang kanyang mahika, at ikinulong sila ng buhay sa lugar na ito. Habang nakikipaglaban sila at hinihiwa ang mga halimaw, nag-usap sila. Dapat may daan-daang libong magnanakaw ng libingan sa nakalipas na ilang libong taon, kaya malinaw na hindi kulang ang mga bangkay. Talagang baliw siya. Tumawa ng malakas ang isang tao. Haha! Noong bata pa ako. Sa sandaling ito, nakapasok na rin sila sa malalim na bahagi ng piitan. Sa sandaling ito, nalinis na nila ang grupo ng mga halimaw na iyon. Pero biglang lumitaw mula sa malalim na bahagi ng lugar ang isang pagyanig. Isang asul na liwanag ang umakit ng atensyon ng lahat. Mula sa malalim na bahagi, lumabas ang isang halimaw na daan-daang beses ang laki kaysa sa kanila. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang maliliit na halimaw. Ito ang Bone Demon Golem, isang golem na binubuo ng daan-daang Bone Demons. Nang makita ng lahat ang golem, nagulat sila at tumingala. Pagkatapos ay nagsimula itong humawak ng isang tubo sa kanyang kamay. Ibinalibag nito ang tubo sa mga kabalyero. Ang pagbalibag ay nagkaroon ng malaking puwersa na nagpatalsik sa mga kabalyero at lumikha ng isang napakalaking pagyanig. Sinasamantala ang pagkakataon na napatalsik ang mga kabalyero, nagsimulang sumugod ang mga Bone Demon. Sa ilalim, kinuha ng mga kabalyerong nakatayo pa ang kanilang mga kalasag at sumigaw, mga aftershock. Biglang may sumigaw sa ngalan ng Diyosa Aria. Sa sandaling ito, lumitaw si Leona para tulungan ang lahat. Sinimulan niyang itutok ang kanyang setro at pinakawalan ang atake. Tinatawag ko ang liwanag na kadena. Kontrolin mo ang kaaway. Ang atake niya ay lumikha ng mga gintong kadena na sumugod at tinalian ang golem, na ginawang hindi makagalaw. Nang makita ito ng lahat, nagulat sila at sumigaw, hindi siya makagalaw. Ngayon na ang ating pagkakataon. Sinimulang sugurin ng mga kabalyero ang golem na nakatali at sumigaw, wasakin niyo siya. Pero huwag kalimutan na nandyan pa rin ang mga Bone Demon. Sa sandaling ito, nagsimulang lumaban ang golem na nakatali. Pero nagsimulang umalog ang gintong kadena. Nagsimulang gumalaw ang katawan nito. Pagkatapos, nagsimulang humigpit ang nakatali nitong kamay na nagpauga sa mga kadenang bakal. Biglang naputol ang mga gintong kadena. Ang halimaw ay nakatakas at naging napakalupit. Nagsimula ring sumigaw ang mga tao sa ibaba. Naputol ang kadena. Mag-ingat kayo. Sa panig na ito, biglang nagsimulang humawak ng espada ang isa pang kabalyero. Pinalabas ng espada ang napakaliwanag na ilaw. Sinimulan niyang pakawalan ang kanyang atake. Dadalhin ng Diyosa ang mga naliligaw na tao. Ipaliwanag mo ang iyong liwanag sa malalim na kadiliman. Kinuha ni Matias ang espada at hinataw sa katawan ng halimaw at lumikha ng isang marka. Tumagos ang marka sa katawan ng halimaw. Naglabas ang atake niya ng napakaliwanag na ilaw at hiniwa ang golem at iba pang Bone Demon.
Nang makita ito ng mga kabalyero, nagulat sila at pinuri siya. Ibang-iba talaga si Kapitan Matthias. Hindi gaanong natuwa si Matthias sa papuri at nagsimulang sumigaw. Mag-focus kayo! Sa sandaling ito, tumingin si Matthias sa piitan na puno ng mga kalansay ng mga Bone Demon na napatay at naisip, kung nandito ang Bone Demon Golem, hindi makakalayo ang nagkokontrol sa napakalaking nilalang na iyon. Sa kabilang panig, may isa pang Bone Demon na naglalabas ng lakas. Ito ang Bone Demon Witch, isang panggitnang antas na Bone Demon na kayang gumamit ng mahika at mag-utos sa mas mababang antas ng Bone Demon. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa isang sulok at ginamit ang kanyang lakas para buhayin ang isa pang golem mula sa mga Bone Demon na natalo. Sa panig na ito, habang naglalabas ng mahika si Arno, balisang tumingin siya kay Matthias. Patuloy na tatawag ang mangkukulam ng mga Bone Demon Golem kung hindi natin siya papatayin. Naiinis si Matthias. Sino ba ang hindi nakakaalam nun? Huwag kang magmadali. Nag-isip siya at tumingin sa mga salamangkerong nasa likod na bumuo ng isang mahika. Pagkatapos ay nag-isip siya, kahit anong mangyari, kailangan kong makalapit sa mangkukulam para direktang atakehin at sirain ang kanilang pormasyon. Habang nakikita niya ang golem na unti-unting tinatawag at ang mga kabalyero na nagpapakawala ng kanilang lakas para atakihin sila, naisip niya, sa madaling salita, kailangan nating makipaglaban ng malapitan para wasakin ang mga bagay na iyon. Sa sandaling ito, pinagmasdan ni Matthias ang buong lugar at nag-aalala sa loob, na saan na ba ang bagay na iyon? Ang labanan ay magiging ganap na gulo kung hindi natin mahahanap ang bagay na iyon. Biglang may nagsalita, nakita ko na. Mula sa likod, tumayo sa likod ni Matthias ang isang taong may buhok na ginto na naghahanap at biglang nagsalita, lumayo kayo. Si Lucius pala. Sinimulan niyang maghanda, ginamit ang kanyang buong lakas para pakawalan ang isang napakalaking liwanag na nagpanginig sa lahat, tulad ni Jeff, Defi at Matthias. Ang atake ni Lucius ay lumikha ng isang sinag ng liwanag na may napakalaking puwersa na sinakop ang buong piitan at lumikha ng isang napakalaking lindol. Pagkatapos ng atake ni Lucius, nagsimulang maglaho ang mga Bone Demon. Ang atake ay sumira sa isang haligi ng bato. Ito ang sinaunang batong libingan na nagbibigay ng enerhiyang mahika sa Bone Demon Witch. Kung hindi ko muna sinira ang sinaunang batong libingan, mahihirapan tayong harapin ang mangkukulam. Kung sabay-sabay nating wawasakin ang mahika at ang mangkukulam, magiging okay lang. Sa sandaling ito, sumigaw ang lahat, okay. Patay na ang mangkukulam at ang Bone Demon Golem. Patayin natin ang natitirang mga tauhan. Sa kabilang panig, tinitigan ni Leona si Lucius at nag-isip, sa nakaraang labanan, kinailangan pa ng 30 minuto para wasakin ang isang sinaunang batong libingan. Napakalaki ng kapangyarihan ng Sacred Beam. Sa panig na ito, pinanood ni Essie at naisip, kaya iyon pala ang kapangyarihan ng Sacred Beam. Nagulat din si Zephyr at naisip, kaya ganito pala ang kapangyarihan ng isang armas na nagkakahalaga ng 2 milyon ginto. Sa kabilang panig, pagkatapos wakasan ang labanan, nakatayong may pagmamalaki si Lucius. Hawak niya ang Sacred Beam na may napakalaking kapangyarihan. Sa sandaling ito, masayang sumigaw ang lahat, nasakop na ang ikawalong palapag. Wala nang Bone Demon na lumitaw. CJ. Buhayin ng mga buhay. Balutin ng kumot ang mga sugatan. Ngayon, magtayo tayo ng kampo dito. Ilagay niyo ang mga kagamitan sa paglilinis sa lugar na ito kung ayaw niyong mamatay sa hating gabi. Sa kabilang panig, palihim na umalis si Jeff papunta sa isang lugar. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang pader at hinanap ang isang bagay. Dapat nandito lang iyan. Bigla siyang nakahanap ng lihim na daanan. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa siya. Ayan ka na. Sa kabilang panig, sa silid ng kumperensya, nag-uusap ang lahat. Makinig kayong lahat. Ito ang mapa ng ikasyam na palapag. Sa loob, magkasamang nagpaplano ng labanan sina Lucius, Leona, Arno at Matthias. Sinabi ni Lucius, inaasahan ko na ang oras para makarating sa silid ng boss mula sa pintuan ng ikasyam na palapag ay 6 na araw. Mula ngayon, magpapatuloy tayo sa paglalakbay habang sinisira ang mga sinaunang batong libingan ng bawat lugar. Nang marinig ito, nagulat si Leona at nagtanong, dapat mayroong daan-daan o libo-libo niyan. Kung sisirain lang natin ang mga bato sa daan papunta sa silid ng boss, matatapos na tayo sa loob ng 2 araw.
Nang marinig ang kanyang pagtutol, sinimulang hawakan ni Lucius ang kanyang espada at nagpumilit. Nakalimutan mo na ba, Leona? Sinubukan na nating tipirin ang ating pagsisikap at oras noon. Nang marinig ito, hindi nasiyahan si Leona. Pero nagpatuloy si Lucius sa kanyang seryosong tono, pero sa pagkakataong ito, hindi pwedeng maulit ang pagkakamali 5 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ito ng 3 pang tao, nagulat silang tumingin sa kanya. Sa sandaling ito, nagsimula siyang maglagay ng piyesa sa mapa. Pagkatapos ay nag-isip siya, 5 taon na ang nakakaraan, nakarating din tayo sa silid ng boss. Sa sandaling ito, ang piyesa na inilagay niya ay pinalibutan ng iba pang mga piyesa ng halimaw. Sinabi ni Lucius, pero habang tumatakas mula sa atake ng tagabantay ng silid ng boss, napalibutan tayo ng napakaraming bondemon. Napakaraming nasawi. Habang nakatingin sa piyesa sa mesa, nagsimulang mag-isip si Leona. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lucius, sa pagkakataong ito, hindi natin pwedeng hayaang maulit ang kasaysayan. Kailangan nating sirain ang lahat, kahit gaano katagal pa iyan. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Arno, kahit na hindi ito ang pasukan sa silid ng boss, ang bilang ng mga miyembro ng grupo ay bababa ng husto kung papalibutan tayo ng libu-libong halimaw. Kapag bumaba ang bilang, mas malaki ang responsibilidad sa mga taong nabubuhay pa. Habang nakatingin kay Lucius, naisip niya, isa sa pinakamahalagang misyon ng laban na ito ay panatilihin ang stamina at mana ng pinuno ng grupo, si Lucius, hanggat maaari, at samahan siya papunta sa silid ng boss sa pinakamagandang kondisyon. Habang iniisip ito, mas lalo siyang naging tahimik. Posible kung siya ang nasa kasalukuyang kalagayan. Kaya niyang patayin ang halimaw na iyon. 5 taon na ang nakalipas, lumitaw ang boss ng piitan na nakakatakot. Parehong natakot sina Lucius at Arno nang makita nila ito. Naalala ni Arno, kapag tiningnan mo lang ang bagay na iyon, parang nawawala ang lahat ng iyong lakas. Ibang-iba ang tagabantay ng silid ng boss sa ibang bondemon. Suot niya ang kanyang sandata. Nakakatakot ang kanyang aura. Ang kanyang mga mata ay lila. Biglang may naramdaman ang lahat at sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng pinto. Sa sandaling ito, lumabas si Matthias at binuksan ang tabing na may galit. Anong nangyayari? Bigla siyang nagulat sa takot. Habang nakatayo sa loob si Matthias, nakita niya sa labas ang isang malaking halimaw na umaatake sa lahat. Natakot siya at sumigaw, si Shopgood. Sa labas, sumigaw ang lahat, tulungan niyo ako. Kailangan ko ng healer. Nasaan ang mga healer? Sa sandaling ito, nalito si Matthias at naisip, ano ba ito? Naghanda ako ng 5 swordfish para isagawa ang laban sa labas. Sumigaw ang lahat ng kabalyero sa takot. Tumakbo kayo. Nang marinig ang sigaw ng lahat, mas lalo siyang nalito at lumaki ang kanyang mga mata. Hindi ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras para gamitin ang mga iyon. Sinong hangal ang nasa sandaling iyon? Sa sandaling iyon, nang sabay-sabay na tumingin ang 4 sa isang punto, ang dahilan kung bakit tumingin ang lahat ng 4 na kapitan sa isang lokasyon ay dahil sa isang bagay na hindi nakikita na tinatawag na instinct o intuition. Lahat ng malalakas na puwersa ay may kakayahang makaramdam ng panganib na mas malakas kaysa sa kahit sino. Sa labas, sinubukan ni Jeff na pindutin ang lihim na daanan. Sa sandaling ito, nagulat siya nang makita ang isang manibela. Ano ba ang tinitignan niyo? Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang kamay para itulak pababa ang manibela. Bigla, sa labas, kung saan nakatayo ang mga salamangkero at kabalyero, nagsimulang mag-crack ang lupa. Nagsimulang gumalaw ang libingan kaya biglang nahulog si Matthias. Sa sandaling ito, ang libingan ay gumalaw at lumikha ng matataas at mabababang haligi na naghiwa-hiwalay sa lahat. Nahulog din ang napakalaking Shoggoth. Pagpupulong ng mga alagad ng Devil King bago ang anunsyo ng mga miyembro ng ekspedisyon. Sa loob ng pagpupulong, may mga boses na umaalingaw-ngaw. Dahil may napakalakas na shield na tumatakip sa pintuan ng silid ng boss, mabubuksan lang ang pintuan kapag napatay ang halimaw na nagbabantay sa pintuan. Sa loob, nagtipon ang mga kabalyero na nakahanay at nakikinig sa anunsyo. Bukod pa rito, magsasara ang pintuan pagkapasok natin. Ang tanging paraan para makalabas ay patayin ang boss. Sa sandaling ito, seryosong inaanunsyo ni Matthias ang plano sa lahat. Iyan ang lahat ng natutunan ng mga nakaraang ekspedisyon mula sa labyrinth sa likod ng pintuan.
Sa sandaling ito, may isang taong nagtaas ng kamay para magsalita. Hindi ba natin pwedeng wasakin ang pader? Nang marinig ito, galit na tumingin si Matthias sa nagsalita. Kung ganon, bakit pa ako magsasakripisyo ng 15 taon para sumakop dito? Habang bumababa tayo, lumalakas ang shield kaya hindi natin pwedeng wasakin ang pader. Pagkatapos ay nagsimula siyang magyabang. Dahil napakayaman ng ekspedisyon na si Lucius, nakahanap siya ng pansamantalang paraan para harapin ito. Sa sandaling ito, nagsimula siyang magsalita tungkol sa isang espada ng liwanag. Ang gintong espada ay iniingatan sa palasyo. Hiniram niya sa papa ang isang alamat, ang legendaryong pilyar, ang banal na haligi na hindi kayang sirain. Ang kayamanan ng kasalukuyang papa ay inuupahan ni Lucius sa halagang 100,000 ginto, isang taong installment na may 1,000,000 ginto na deposito. Sa sandaling ito, nagsimulang magsalita si Matthias tungkol sa plano ni Lucius. Plano niyang isingit ito sa gitna ng pintuan. Kahit nagawa ito ng dakilang pantas, hindi nila kayang sirain ang banal na likha. Sa ibaba, nakatayong seryoso ang lahat at nakikinig sa plano. Dapat bantayan ng mga nasa unahan si Lucius habang umaatake ang boss sa inyo at itulak siya palayo sa pintuan. Sa sandaling ito, pinangalanan si Effie. Pagkatapos ay mabilis na aagawin ni Effie ang Dragon Heart at lulusot sa pintuan. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Matthias. Mag-utos na gisingin si Sorgot, ang biological weapon. Si Scorpion ay isang napakalakas na halimaw na lumalakas sa pamamagitan ng pag-absorb ng mahika ng mga tao. Nilalamon niya at kinakain ang isipan ng sinumang humawak sa kanya. Sa sandaling ito, habang iniisip niya ang tungkol sa 3 kapitan, nagsimula siyang mag-isip, dahil malakas ang magical resistance ni Lucius at ng iba pang mga kapitan, hindi sila maapektuhan ng pagkonsumo ng isipan ni Scorpion. Pero ang mga pari ay hindi kayang labanan ang pagkonsumo ng 5 swordfish sa labas. Sa sandaling ito, si Lucius ay nagsisimula ng maguluhan habang kinakain ang isipan ng mga kabalyero at naghihiwaan sila. Naisip ni Matthias, magkakaroon tayo ng 30 segundo kapag nalilito ang mga kapitan dahil nagwawala ang mga pari para patayin ang kanilang mga kasamahan at higit pa sa 3 minuto para linisin o alisin ng mga miyembro ang paghadlang ng Shoggoth. Pagkatapos, nakatayo sa gitna ng labanan, masayang sinabi ni Matthias, kailangan lang nating simulan ang laban. Makikipaglaban ang pinuno kay Lucius. Tahimik pero mabilis tayong aalis sa libingan. Kailangan lang nating mag-ulat sa templo na nabigo tayong sakupin ang piitan. Sa sandaling ito, binigyan niya ang lahat ng mga bote ng gamot na kulay lila na nakahanda na. Ito ay espesyal na gamot. Kapag ininom ito ng mga pinuno, pansamantalang mawawala ang marka ng pagkaalipin. Hindi papansinin ang mga utos ng pari. Inumin niyo ito bago pumasok sa silid ng boss. Sa sandaling ito, lumapit si Matthias kay Jeff at binigyan siya ng isang trompeta na kulay pula. Ito ang trompeta ng Hypnotus, isang instrumento na tumutulong para kontrolin ang Shoggoth, at hindi aatakihin ng Shoggoth ang gumagamit basta't hawak niya ito. Pinipigilan nito ang Shoggoth na kainin ang isipan ng gumagamit. Binigyan ni Matthias si Jeff. Binibigyan din ang lahat ng trompeta ng Hypnotus para protektahan ang sarili. Huwag kayong maglaro bago ang misyon. Nang makita ni Jeff ang trompeta, nagulat siya. Sa sandaling ito, hawak ang trompeta, masaya siyang umiti. Inalala ang lahat ng nangyari mula kanina. Sa loob ng pader na ito, nakatayo si Jeff sa loob, tumatawa at pinapanood ang panlabas na kaguluhan. Napakagiliw. Lahat ay nakikipaglaban sa labas habang nagrereklamo sila. Mamamatay na ako, kaibigan. Sa sandaling ito, sinimula ni Jeff na gamitin ang trompeta at naisip, dahil nandito ang mga healer, hindi magiging seryoso ang pagpatay. Sa labas, biglang may nakapansin sa tunog ng trompeta ng Hypnos. Bigla siyang nag-isip ang tunog na iyon. Sa sandaling ito, lumabas ang mga swordfish mula sa mga bag ng mga kabalyero. Palaki ng palaki ang lakas ng swordfish at nilampasan ang lahat, kaya natakot sila at sumigaw. Mga swordfish mula sa likod ng pader na iyon. Sinimulang ipagsigawan ni Jeff sa labas, magtipon sa isang punto. Palibutan sila para linisin ng mga healer. Ngayon ay tumatakbo palayo si Jeff. Sumisigaw ang lahat. Magtipon sa isang punto. Habang tumatakbo siya, tumatawa siyang masaya. Sige, magpatuloy kayo.
Sa sandaling ito, naalala ni Matthias na ipinakilala ni Effie si Jeff kay Matthias. Ang pangalan niya ay Jeff. Ipinadala siya para tulungan ang aking misyon. Nang maalala ito, tumigil si Matthias at nagalit. Naisip niya, tulong siya ni Effie, pero ano ang ginagawa niya doon? Pagkatapos ay sinimula ni Jeff na pindutin ang lihim na daanan. Pagkatapos pindutin ang lihim na daanan, muling lumitaw ang manibela. Nang makita niya silang nakatingin sa kanya, nagalit siya. Ano ba ang tinitignan niyo? Sa sandaling ito, ginamit ni Jeff ang kanyang kamay para itulak pababa ang manibela. Naisip niya sa kanyang isipan, ang function na ito ay natagpuan 3 taon pagkatapos ng ekspedisyon. Ang lupa kung saan nakatayo ang mga pari at kabalyero ay nagsimulang mag-crack. Muling umactivate ito kapag ginagamit ang piitan na ito bilang isang shield laban sa mga demonyo. Sa sandaling ito, nahulog si Lucius at Matthias sa kanyang bitag. Lahat ng mga kabalyero, pari at mga kapitan ay naguguluhan. Nang makita sila ni Jeff, naisip niya, ang mekanismo ay random na nagbabago sa istruktura sa loob ng piitan sa pamamagitan ng paglilipat ng bawat kwarto sa libingan. Nakatayo si Jeff mula sa itaas at nakatingin sa kanila habang nilulunod sila ng lihim na daanan at nasiyahan. Dahil sinakop ko na ang lugar na ito kasama ang aking mga kasama, alam ko ang layout nito. Si Elcos, na nakatayo sa ibaba at nakatingin kay Jeff, ay nanigas. Nagsimula niyang maalala ang mga sinabi ni Matthias sa sarili niya. Pinatay niya ang isang katse ng mga golem. Ginagawa lang niya ang lahat ng ito para makakuha ng pansin para sumali sa ekspedisyon. Sa loob ng 20 araw, iimbestigahan natin siya at susuriin natin kung alagad ba siya ng Devil King. Sa sandaling ito, nakatingin sa itaas si Lucius na galit at naisip, siya ang malaki na may pilak na buhok, ang alipin na sinabi ni Matthias kahapon. Alagad nga ba siya ng Devil King? Pero sapat pa rin ang kanyang kumpiyansa para iwan ang lahat sa kanya dahil naisip niya, okay lang, basta't mayroon siyang marka ng pagkaalipin, hindi niya pwedeng suwayin ang utos ko. Sa sandaling ito, binuksan ni Lucius ang kanyang espada at nagsimulang i-activate ang marka. Pero tumakbo palayo si Jeff at hindi man lang naapektuhan. Nang makita ito, nagulat si Lucius at sumimangot. Hindi siya huminto. Nang makita ito, nagsimulang magalit si Matthias. Naalala ang gamot, ito ang espesyal na gamot na ibinigay sa pinuno. Basta't inumin niya ito, pansamantalang mawawala ang marka ng pagkaalipin. Mababaliwala ang mga utos ng pari. Nang maalala ito, nagsimula siyang magalit. Naisip niya na epekto ito ng gamot na ibinigay niya kay Jeff. Galit si Matthias at kinuyom ang kanyang ngipin pero walang nagawa. Nagsimula siyang magalit at humanda at ginamit ang kanyang espada at sinimulang gamitin ang kanyang atake para gawing ginto ang espada at naglabas ng maningning na ilaw. Galit na naisip niya, hayop ka. Pagkatapos ay sumigaw siya, patawarin ako, Diyosa. Pero sa sandaling ito, biglang sumugod si Effie at pinutol ang kamay na nakahanda ng humawak ng espada ni Matthias. Ang ginamit ni Effie para hiwain si Matthias ay ang sandata sa silangan, ang urumi. Sapat ang flexibility nito para itago sa sinturon at napakagandang sandata na kayang pumulupot sa katawan. Dahil napakabilis ng mga pangyayari, hindi nakareact si Matthias at sumulyap kay Effie. Bakit mo ginawa iyon? Nagsimulang tumalsik ang dugo mula sa kanyang braso. Pero malamig si Effie at hindi nagsalita. Hawak niya ang espadang may dugo at tiningnan si Matthias. Pagkatapos ay tumakbo siya. Mula sa likod ay sumigaw si Matthias, hayop ka. Habang tumatakbo siya, kinakalkulan niyang hinarang niya si Matthias. Pero may isa pang sagabal na dapat harapin si Jeff sa panig ni Lucius. Sinimula ni Lucius na pakawalan ang kanyang atake kay Jeff. Sa sandaling malapit nang matamaan siya, biglang lumitaw ang isang pader at sinangga ang lahat ng atake. Pagkatapos ay tumakbo palayo si Jeff. Gulat na gulat si Lucius. Tumatawang tumakbo si Zephyr. Sa kasamaang palad para sa iyo, hindi ako pwedeng talunin. Sa sandaling ito, naglabas na kumikinang na aura ang katawan niya na bumalot sa katawan niya. Ito ang super lock, pansamantalang nababalot ng malakas na aura ng swerte. 3 gamit. Ginagamit na ang isa. Naisip ng may kumpiyansa si Jeff, ang high level na pagpapala ng Diyos ng swerte. Super lock. Sa sandaling ito, nagsimula niyang maalala, bukod pa rito,
binigyan ako ng mga Diyos ng pribilehiyo na muling mabuhay para tulungan ako. Pwede kong suriin ang pribilehiyo na natanggap ko pagkatapos kong bumalik. Bumulong siya, noong araw na ipinanganak akong muli, noong tiningnan ko ang listahan ng mga pribilehiyo, isang kaisipan na parang kidlat ang pumukao sa aking isipan. Ang mekanismo ay nagpoprotekta sa baluti ng piitan sa pamamagitan ng paglilipat ng bawat detalye. Sa madaling salita, sa isang iglap, isang daan na wala doon ay nabuo. Walang silbi ang mga pintuan. Kung swerte kang makahanap ng daan na iyon, makakarating ka sa silid ng boss. Masayang tumakbo si Jeff at nagpasalamat ng palihim. Sa sandaling ito, nasa tabi ko ang swerte. Habang tumatakbo si Jeff, nakasunod si Jeffy. Nagsimulang tumawa si Jeff. Sinusundan mo ako. Tumugon si Jeffy, syempre. Pagkatapos ay tumawa si Effie nang may pagmamalaki. Kung kaya mo, kaya ko rin. Sa kanyang puso, kontento si Jeff. Mukhang nagdesisyon na siya. Pagkatapos ay naalala ni Jeff ang nakaraang usapan nila ni Effie. Magnanakaw ka ng Dragon Heart pagkatapos pumasok ang lahat sa silid ng boss ayon sa plano ng mga alagad ng Devil King. Pero tatakbo ka kasama nito sa halip na dalhin ito sa lihim na silid ng pulong. Iyon ang plano mo, tama? Sa sandaling ito, nagpatuloy siya, kung gagawin mo iyan, tiyak na mamamatay ka. Ang tanging pagpipilian para makaligtas ay dalawa, sabay nating patayin ang boss. Nang marinig iyon, nagsimulang magtaka si Effie, ano? Nagsimulang mawala ng pasensya si Effie at hindi na makapanindigan at tumayo na galit. Ayaw kong marinig na humul ka pa. Lilipat lang sa atin ang boss. Iyon ba ang gusto mong sabihin? Nang makita si Effie, nagalit na, matyagang umupo si Jeff. Hayaan mo akong ikwento ang tungkol sa kamanghamanghang plano na ito. Sa sandaling ito, magkasama silang nagplano.